It's a great opportunity naman no, na as a student ng SKS, matap tayo para mag-mapping. Using that app ko, nagiging mas mabilis or nagiging mas maganda yung namin sa mga tao po. Napakaswerte pala namin. Bata pa lang kami, pero marami na pala kaming maikukwento. Hindi namin alam na yun pala yung pag-gather ng mga information ng tourist destination. Malaki pala ang maitutulong sa institution, sa Manisan Kapalimbang. Noong 2022, kasama kaming mga estudyante ng Sultan Kudarat State University Palimbang na nagmapa ng aming bayan. Isa kaming coastal municipality sa Sultan Kudarat ng Mindanao sa Pilipinas. Kinagisna na namin ang dagat sa tabi namin, ang Moro Gulf ng Celebes Sea. Napakalaking bagay para sa amin, lalo na para sa mga nakatatanda sa amin na mailagay ang Palimbang sa mapa. Hindi kami kinikilala. Napakabagal ng pag-unlad. Dekada daming problema ang Rido, kilala sa tawag sa Ingles na Clan Wars. During my high school, pag umuwi kami dito sa Palimbang, sa Jensan pa lang, saan ba na yung Palimbang? Yung Palimbang. Malapit na yan sa langit kasi delikado daw papunta dito noon. Madilim na buhay po talaga dito kasi bawat araw may gera, bawat araw nagbabakwit. Nakakatakot dito. Kaya sino naman ang gustong pumunta dito kung ganyan? At may malalim kaming sugat na hindi pa lubos nahihilom. I was 14 years old. Bagong kasal pa po ako nung nangyari yun. 6 days after that, yun na yung nagsitakbuhan kami sa bundok dahil nga binumbahan na po kami. At least 1,500 male Moros were killed inside the mosque. 3,000 women and children were detained, and around 300 houses were razed by the government forces. Pero matapos ang mahigit 4 na dekada, nagsimula ang paglalagay ng haplas sa sugat. Pero my thanks to SRVVMC dahil after 4 decades, naisakatuparan na po mayroon ng document kasi wala talagang official na document ang lumabas about that massacre except for a denial one. Nagtipon-tipon ang mga pinalad na nabuhay mula sa massacre, mga combatants, mga sundalo, mga elders at mga pinuno namin sa isang independent working group on transitional justice and dealing with the past. We are survivors and we are the living witness of what happened. Makiramay. Remembering means caring. Andito ako. I'm working with our present mayor. Ngayon nakikita nyo na ang layo na po ng narating po namin. Bakit Manisan ka Palimbang? Manisan means maganda. It applies to all. The place, a person, at saka mga gawain. Mga establishment, mga business na andito na ngayon sa Palimbang. For example, yung bago dyan, yung mga BDOs, mga Laportisa, kasi ngayon lang yan sila, ma'am eh. Ang sipag at tiyaga ng mga nakatatanda sa amin. Well, nagsimula kami ma'am tuwing 2008. Yung product lang namin dito is yung Nipa Single noong 2014. So nag-start kami, kanya-kanyang dalang saging, buong araw nagluluto kami. Ilang taon na volunteer lang. Ang ginagawa namin dyan, kung makabenta kami yun, hati-hati lang, pagkain lang. Talagang sakripisyo. Kung nakapunta ka rito ng before 2019, baka isipin ninyo na black. Diba? Na wala kayong mag-isip, wala kayong makita. Dahil ang isipin nyo, nakakatakot na bayan. Pero kahit ganun pa man, galing kayo ng Manila, galing kayo ng Collective, para lang tulungan kayo. Diba? How to reach our ambition and dreams. Noong 2021 at 2022, tinuruan kami ng Collective na gumamit ng Kobo Collect at OpenStreetMap para mangolekta ng datos at impormasyon. Noon, ang alam namin ay mano-mano ang pagkolekta ng datos. Manual lang, doon sa nakasanayan din na logbook lang. Kasi doon nakukulik kong data sa kanila, aware ako doon sa days na paparating sila. Even hindi sila mag-text, kailangan prepare ako that days kasi expected ko na talaga na itong days na pupunta sila. Pati nga sa tourism office namin. Kailangan ko siyang mano-manong i-check kung
ilan po yung dumating sa inyo, kung saan siya galing, male and female, genderized yung pagka-report, ganyan. Mano-mano talaga. Pero iba nga ang digitized collection. Malaking bagay po na ano siya sa BPLO, no? Kasi una-una po, yung data po kasi, yung system kasi na binigay niyo sa amin is nasa geotagging. Makita ko po yung galawan ng mga establishment, kung sino po yung new, kasi pwede siyang categorized. Doon kasi sa ginawa namin is parang i-categorize into small, medium, large. Tsaka pwede rin po natin siya malocate per barangay. Itong system na binigay niyo sa amin, makapagbigay kami ng quality service. Akalain ba namin na marami pala sa aming mga negosyo ay mga kababaihan ang namamahala at nagtatrabaho? Nakita namin ang mga kailangan buhusan pa ng aming sipag, kaalaman at higit sa lahat, pagtutulungan namin. So, gusto namin siyang i-materialize ngayong taon na magkaroon talaga ng tourism master plan para mas matulungan namin yung community, ma-address ang kanilang pangangailangan. Kasi nga, development yung hinahanap natin. Nakasandal kami sa aming koalisyon, Manisan Koalisyon Palimbang. Mas maganda yung nagkakaisa po talaga, yung sama-sama. Kasi doon po talaga pumapasok kung ano man yung swerte na pwedeng papasok. Kasi ako po is in charge doon sa OSM. So talagang may consultation po kami with the LGU kung paano namin mapapatakbo yung programs. Yung mga students namin na talagang sila yung nag-field mapping, and then si LGU naman ang magpo-provide sa amin ng transportation and yung food namin. So talagang yung tandem po namin with the LGU is napaka-positive nung impact, kasi alam po natin na sa Palimbang talagang challenging yung signal. So ang ginawa po namin habang nasa field kami, nagagather kami ng data using the Kobo Collect tool. Then, pag nasa signal na po kami, saka sabay-sabay kaming nagsisend ng data. Kami yung nag-identify, ma'am, ng mga establishment na andito sa Palimbang. Marami naman talagang tourist spots dito na hindi pa talaga na-discover, ma'am. Dahil tama ang aming datos, makakagawa ng malinaw na plano ang aming LGU. Bago pa lang natututong maglakad, this dashboard will be useful as basis, halimbawa sa paggawa ng mga ordinansa, polisiya, and of course, doon sa mga gagawin ng ating mga local officials na proyekto at programa na angkop sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito ay gusto ko hindi pagpapatuloy kung ano ang magiging programa and activities, kung paano magkaroon ng magandang buhay sa malayang bayan na magiging Manisan ka Palimbang. Siyempre, marami na kaming nabubuong mga plano dahil ipagpapatuloy namin ang aming nasimulan. Extension project namin is Palimbang Cares, under po yung OSM at saka yung Pride, kasi nakikita natin na we have to capacitate our DepEd partners, LGU partners, and even CSO partners. Also, sa barangay naman, we see na potential talaga yung mga SK officials para sila na po yung magmamap. Kahit na mag-end itong activities, kailangan pa din namin mag-support or kailangan namin turuan yung mga ibang estudyante na paano maggamit ng Kobo Collect na para naman sa ating bayan din. Napakahalaga na ang mga plano ay nakatungtong sa tamang pagkolekta ng datos at wastong pagsusuri. Yun yung tinuturo ko palagi sa mga bata. You solve the problem scientifically using the tools. Tapos, doon ka huhugot kung ano yung magiging decision mo base doon sa na-solve na problem using tools. So, sa decision making using data.